every day. What can I do to make you mine? Just look my way, I see you try to be cool, but it's not you. It's time na, abutin ang dulo. So try me, babe, watching from afar, wishing upon a star. If you could only see what I see, trying to open up your eyes that been wide shut, but I believe it's not a dream. I'm gonna change your mind about me. I gotta make you see me fit perfectly, like it's meant to be, so desperately. So just follow me, 'cause I've got the key. Let's unlock our books and find out what's inside it. Could be anything, a good thing. So let's change your mind. Magandang umaga at ngayon ay nasa kahabaan ako ng NLEX at hindi ko pa alam kung saan ako papadparin. Pero dahil nga nangako ako sa inyo na magbablog ako, sinusuyod-suyod ko na yung medyo dito sa north. Dahil medyo kampante ako ditong magbiyahe. Nung nakaraan, di ba, yung huling vlog ko ay galing ako ng Tanay. Tapos after noon, sabi ko sa inyo, maghahanap pa ako ng isa pang spot. At ang nakita ko noon ay LU. Pero nung sa LU, hindi ako nag-camp. Good morning, guys. At kagabi pa ako nandito sa La Union. At first long drive ko to. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi dahil first time kong mag-long drive ng ganito kahaba. Sinubukan ko habang maaga. Kaya ko pala. Kasi ang sanay ko ba Mindanao. Pero dahil nga nag-adventure na-miss ko yung dagat. Galing akong bundok Gusto kong dagat. Pero gusto ko malayo, kaya nag-north muna ako. Kaya ako pumunta kay Bolt ay kinuha ko muna yung mga gamit ko. Dahil pagdating ko kagabi ay wala, wasak na. So ito yung place na pinagstayan ko. Ito na kasi yung kagabi ay available. May available pang room. Naghanap ako kagabi ng merong pang room kaya lang negative. 6 AM daw yung breakfast buffet. Alam niyo naman, di papatalo ang ate niya sa ganun. Naglakad-lakad na ako. Tapos ito yung resto nila. Diyan mamaya yung buffet. Tapos ito yung pool area nila. Ayan. Ang ganda dito. Na-miss ko yung ganitong naka-accommodation ba. Medyo mahal lang yung room ko kasi hindi ko nasulit kasi medyo anong oras na ako nakapag-check-in. Parang super late na. Pero in-accommodate pa rin naman nila. At mabuti naman hindi sila mahigpit sa ganun. O nataon lang kasi na weekdays ako dumating. Kaya nakasingit ba. Pero nakaka-enjoy yung ganito. Ito yung na-miss ko kasi kung matatandaan nyo, lagi ko nakukwento na sanay ako talaga sa accommodation. Nung nakaraan nga, nahirapan ako mag-camping lalo at solo ako. Ngayon ganito na yung makikita nyo. Solo na nagta-travel. Sobrang payapa dito. Ewan ko lang mamaya kasi La Union to. Pagka weekends dito ay medyo puno. Pero ang payapa nung dagat. Tignan nyo. Ayan, sobrang goods ba? Try natin maglakad maya-maya sa dagat. Iba pa rin dito talaga sa LU. Medyo urbanized na talaga siya at medyo pag gumit na ka ba, ang dami ng nagtitinda, ganyan. Pero all goods naman at na-enjoy ko yung pag-stay ba sa dagat. Pero gusto ko nang bumalik sa room at magpe-prepare ako at mag-aalmusal na. At wala naman ako alam na campsite. Kaya nag-accommodation ako at ang haba pala nung biyahe. Yun na lang kasi ulit yung nakapag-long drive ako dito sa Luzon. Kaya nanibago at pagod na pagod ako nun. Pero ngayon, samahan nyo muna ako na maghanap ba ng spot na pwede nating puntahan. Kung accommodation man yan or camping, ready naman kami ni Bolt, diba? Kaya naman kahit ano. Now I got some peace of mind, and I'm not gonna waste my time. Can't believe that I was so blind. All I want is to press rewind, but I'm gonna be just fine.
Good morning guys, at kahapon nga 'di ba sabi ko wala akong destinasyon. So nung nagtitingin ako ng forecast, kala ko dito sa bandang Aurora walang bagyo kasi yung unang map nung umalis ako sa bahay, ditong sa part ay walang ulan. Kaya sabi ko dito ako didiretso dahil ang tama ng bagyo ay sa Ilocos part. Hindi ko inasahan na kalagitnaan ng biyahe ko biglang nag-iba yung forecast at tatamaan pala ang Aurora. Kaya lang nasa gitna na ako ng biyahe. Nasasayangan na ako doon sa tinakbo ko. Medyo gabi na ako nakarating dito kagabi. 6 na halos ng gabi. Almost 12 hours yung binyahe ko. 6 ng gabi pero kagabi ay parang 10 na ng gabi yung pakiramdam ko. Tapos nandun ako sa may Kasapsapan Beach kahapon, naghahanap ako ng camping site. Hindi na rin na-advise ng mga lokal dito na mag-set up ako or mag-rent ng kubo dahil malakas nga yung hangin. Kaya naman wala na akong choice kundi maghanap ng accommodation. Medyo napamahal na naman ako dahil yung safety ko dahil gabi na. Tapos ako lang mag-isa. Kaya naman ito yung room ko, ito na lang yung available kagabi na umabot na ako dito sa Dilasag. Dapat doon lang ako sa Kasapsapan Umabot ako dito sa Dilasag. Hindi ko sure kung dito pa ba ako mag-i-stay dahil parang yung room ko ay almost 399 per night. Kaya all goods naman yung room dito kasi may CR na. Kahit ano yung forecast dito, maaraw naman. Pero sobrang laki nung alon sa labas. Mamaya maglalakad ako habang wala pang hangin masyado. Samahan niyo muna ako. Kumilos pa. Kasi sayang naman yung punta ko dito. 3 PM pa naman yung check out. So ito yung view ng room pag open siya. Diba? Sobrang awesome. San na ako napapadpad. Kaya naman samahan niyo lang ako. Ayan guys, punta natin yung resto. Kasi may pre-breakfast dito. At ganda ng ambience dito. Mahal nung binayaran ko kagabi. Hindi ako pwedeng magutom. Alam niyo ba yun? Di ba? Ang araw Sabi nandito si Nando. Pero ang araw. Ayun. So naka-order na ako ng breakfast ko. Dahil good for 2 yung room na nakuha ko kagabi. Inavail ko na yung 2 free breakfast. Puro corned beef yun. Para yung heavy na yung kakainin ko ngayon. Hanggang lunch na. Dahil mamaya-maya maghahanap pa ako ng spot na pwedeng mag-camping. Dahil maaraw talaga Iba yung araw. Pero do lakas yung daluyong ng dagat. Tingin ko naman hangin lang yung ibibigay ni Nando. Malalaman kung paano ba. Mag-iipon tayo ng lakas. Ang ganda na itong beach resort na napuntahan ko dahil ako lang yung naglakas loob ata pumunta ng Aurora ngayong kasagsagan ng bagyo. All goods. Gusto ko naman lagi payapa at panatag. Walang magugulo ba. Sayang lang dahil hindi ako makaligo sa dagat dahil maalon. Pero susulitin ko na yung pagstay dito sa Aurora at mag-iikot-ikot ako. Dahil sayang naman yung 12 hours na biyahe ko kahapon kung uuwi agad ako dahil natatakot ako sa bagyo. Bagyo lang yan. Sininya to. Yabang. Hambog, Hindi. Sayang kasi talaga. Sayang yung gas ko. Susulitin ko na ba? Sarap. Kakatapos ko lang mag-breakfast at hindi ko naman papalampasin yung dagat kahit hindi tayo makaligo dahil alam nyo naman na yung dagat ay therapy ko ba para sa mga bagay-bagay. Ang ganda dito guys, tingnan nyo dito. Medyo parang ropa. So, ito yung dagat. May nakita akong spot dito kanina kasi parang sarap umupo at habang nakatanaw ba, habang malakas yung alon, nakaka-relax. Tignan nyo dito,
ropa. May nakita ako ditong pwede kong upuan eh. Samahan nyo ako at mag-relax ba tayo? Diba? Sarap talaga kapag solo eh. Magagawa mo lahat yung gusto mo. Ito, tingnan nyo tong spot na to. Diba? So good. Ang ganda, diba? Sobrang sulit yung pinunta ko kahit malayo yung biyahe. Sa mga nagtatanong kung bakit ba nag-solo na ako, dahil yung mga kasama ko sobrang busy na. At yung schedule ko din naman hindi na rin tumatama sa schedule nila. Tsaka all goods din naman na solo dahil alam niyo yung pakiramdam na nagagawa mo ng walang limitasyon yung mga gusto mo, katulad nitong ginawa ko. Parang nandito ata yung mata ng bagyo. Signal number 1, ramdam yung lakas ng hangin, kaya ang latas ng alon. Pero all goods, kasi payapa pa rin kasi naririnig mo yung dagat. Isa kasi sa mga gusto ko kung bakit pabalik-balik ako sa kalikasan, particularly dito sa dagat. Alam niyo minsan pakiramdam mo, monochrome yung buhay mo. Monochrome means madilim, walang kulay. Akala natin yung dilim sa lugar ay isang bagay na nakakabahala, nakakalungkot. Pero sa brighter side ng pagiging monochrome ng buhay natin, alam nyo ba na para siyang isang canvas na walang kulay, walang guhit. Ibig sabihin, isa siyang canvas na pwede mo ulit kulayan ng mas maganda, mas klaro. Ganun yung pakiramdam ko. Na kapag bumabalik ako sa kalikasan, nakikita ko yung asul na langit, yung asul na dagat, yung buhangin, gray man yan, mocha, puti. Nagkakaroon ulit ng kulay, nagkakaroon ulit ng bagong sigla na hindi mapapalitan ng kahit anong bagay dito sa mundo. Iba pa rin yung nature feels ba? Nakaka-relax, di ba? Kung sa mga nabigatan sa vlog ko nung huli, dahil unang beses ko yun. Ngayon naman ramdam na ramdam ko na kaya ko na. Kasi dati Tanay lang yung kaya kong i-drive, Mindanao lang yung kaya kong i-drive, sa Visayas lang. Ngayon, sinisibak ko na rin yung Luzon. Kaya ko na mag-expressway sa Luzon, kaya ko na ulit mag-city driving. So yung confidence ko bumabalik na ulit. At sa mga susunod na biyahe, sa susunod na paglalakbay, mas stronger na yung Ninya na makikita nyo. Hindi man kasing strong ng sobrang strong, pero yung Ninya na makikita nyo, yung Ninya na kaya nang sumabay sa agos, kaya nang makipaglaban sa agos. Kahit gaano kalakas man yung current, kaya na niyang lumaban. Papatalo ba tayo sa live? Siyempre dapat hindi. At alam ko naman na kayo din ay mas gusto nyo rin na malampasan kung ano man yung nararamdaman nyo, nadadaanan nyo. Pare-parehas lang tayo. Let's always hope for the better. At hindi masamang panawin yung bukas na mas magiging maayos at maganda. Katulad ng dagat ng Aurora. Galing. Kasi first time ko talaga na makarating dito. Nakita ko lang to sa mga vlog ng mga kaibigan ko na sabi ko parang it's time na abutin ang dulo. 'Di ba? Kasi sa dulo palaging ang kasunod ay panibagong simula at panibagong adventure na hahangarin mong balikan at alalahanin. Won't let you go to my head, 'cause I know I'm dealing with the devil, but I'm standing with my heart in your hand, and I'm too deep into in this gamble. Pull me towards you, and I cannot fight it. My head's underwater, I try to disguise it. Want you to hold me
shy away from me to be my everything. At habang mainit pa yung araw, lalayas na ako dito sa spot. At para makapaghanap pa ako ng maaga-aga, sana makakita ako ng campsite. Kasi tingnan nyo yung araw. Sobrang payapa. Pero sabi kasi tanghali daw dadating yung bagyo. So bahala na kung makakapag-camping o magre-rent. Hello po. Sige po. Kailangan ko ng bumasta. Ito si Bolt. Kailangan na natin ilagay yung mga gamit ko. Backpack lang naman dala ko at naliliit ng mga damit ko. Kaya all goods na. Kailangan nating umalis ng matiwasay dito sa spot. Ang gamit ko. Excited pa naman ako mag-camping, kaya lang kasi, alam nyo yon, hindi ko sure kasi kung babaksak yung ulan. Mamaya, mahirapan ako mag-set up. Natapos na naman yung araw ko na nakapag-relax ako. Nang oras na ba? 11:31. Gagawin ko ay pupunta ako sa palengke para bumili ako ng lulutuin na ulamin ko mamaya sa maiispatan ko. Sana talaga hindi na tumuloy yung ulan ba. Para, alam nyo yun, yung gusto ko talaga mag-camping eh. Kasi to, madali na lang tong pinaggagawa ko accommodation. Pero mahal kasi. Para sa, alam nyo, solo lang ako tapos ang mahal. O, sulit naman yung presyo talaga kung may kasama. Kaya lang, wala, mahal siya para sa akin. Sira yung budget ko. Mga ilang araw pa ang ilalagi ko dito sa Aurora. Bahala ko balikan yung nadaanan ko kagabi kung nagpapatuloy na ba sila. Ayun. Papainitin ko na si Bolt, tas diretso larga na ako. Diba? Ganyan. Diba? Sarap. Nakakatuwa na nagagawa ko na tong mga ganitong bagay na solo ako. Diba? Maganda-ganda na ba yung aura ko na na-refresh ako sa dagat. Kaya, ako sa inyo guys, kung may oras kayo na napapaano nyo ba yung mga sarili nyo, nakakalabas-labas din kayo ng solo, iba pa rin yung nabibigay ng me time. Ayun guys, maraming salamat ulit sa panonood. Kung meron kasunod tong vlog, abangan nyo na lang. At sana tuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta, mag-subscribe, mag-like at mag-share. Grabe, vlogger! De, charot lang. Maraming salamat po sa inyong suporta na tuloy-tuloy at solido. At mukhang sisipag-sibagin na akong mag-vlog para sa inyo. Netflix are lucid, and I know that I'll be fine. I guess that is self-love.